Dear FM Radio, hello mga ka-vibes! Ako si Marco mula sa Cavite. Naiwan ako sa pangangalaga ni Lola Rosa matapos naiwan ako ng aking mga magulang upang mangibang bansa. Sa simula, labis kong ikinasama ng loob ang pagiging mahigpit ng aking Lola Rosa. Pakiramdam ko ay wala akong kalayaan sa aking pagkabata. Ano? Saan ka na naman galing? Wala naman. Doon lang ako galing sa labasan eh. Saan labasan? Sino naman kasama mo? Eh di syempre lang yung mga barkada ko. Ano ba Mga naman to? barkada mo? Eh bakit ba? Makakakain ka ba sa tamang oras kapag kasama ka na sama sa barkada mo? Wala naman, ano man ang gusto mong gawin ko. Eh, dito ko tumambay sa loob ng bahay. Ako lang naman mag-isa. Tsaka ikaw, magtititigan tayo buong araw. Ano ba naman, Marco? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na ang mga barkada mo dapat pinipili mo? La? Hindi palagi tambay sa kanto. La, hindi naman porke tumatambay kami. Gumagawa na kami ng masama. Yung mga barkada ko naman, mga kababata ko yun, la. Hindi ka sa ano-ano pa dyan. Dapat hindi ka sumasagot sa akin na pabalang. La? Ano ba yan? naman, Ano la? yan? Pabalang Ano nga yan? ba sa inyo to? Ano yan? Ano yan? Nangangatwira Itsura mo? lang naman ako, la. Oh, kaya mo na ba ang sarili mo? Kaya mo na ba yung mga buta mo? Ay, ano yan? Baka ganun-ganon ka pa. La naman, hindi ko naman maunawaan kung saan ako lulugar. Pag hindi ako nagsalita, nagagalit ka. Halika nga Kapag dito. nangatwiran ako, nagagalit ka pa din. Halika, Aray! halika dito. Aray ko, ikaw. la! Aray! Sakit-sakit mo sa ulo. La, ang sakit mo di sa ulo, sa totoo lang. Aba, ako pa ang masakit sa ulo. Aba, ako na nga ang nag-aasikaso sa'yo dahil ang mga magulang mo may sarili ng... Ano? Ah, May sarili ng... wala. Ang sabi ko, yung mga magulang mo may mga sariling mundo. Ay, oo. La, hindi naman ako bata, la. Ano yung sasabihin mo? Ituloy mo na, la. May sarili ng... May sarili ng pamilya. Apo, pagpasensyahan mo na si Lola. Eh, hindi naman yun ang mean ko. Pero, may sarili na kasing pamilya ang mga magulang mo. La, Hindi ka na nila kaya buhayin. Kaya ako na lang yung nandito para sa'yo. alam ko naman yun, la. Matagal ko na nararamdaman yun na hindi naman talaga totoong nasa abroad yung nanay at tatay ko. La, tanggap ko yun. At alam ko yun. Nararamdaman ko yung matagal na pinabayaan na talaga kami ng nanay at tatay ko. Lalo ako. Tapos, sa'yo ko iniwan. Pero la, huwag kang mag-alala. Maswerte ako kasi sa'yo ko lumalaki. At sa'yo ko nakadepende sa kung ano yung magiging kinabukasan ko. Tanggap ko na yun, la, kung anong kapalaran ko. Tanggap mo na nga. Kako, sa nakikita ko para namang kumakaliwa ang direksyon mo imbis na patuwid. Sa nakikita ko, alabarkada ka. Ang pag-aaral mo, kamusta ba? La, Ayos ba? Medyo tinatamad lang ako, la, kasi ayoko na talaga din mag-aral eh. Gusto ko na magtrabaho. Ano ka mo? Gusto Ayaw mo nang mag-aral, gusto mo magtrabaho. Oo, la. Ano ba yan? Naiirapan na kasi ako, la eh. Feeling ko, kahit naman makatapos ako ng high school, mag-aral ako maigi. Baliwala, Makinig kahit Marco. mataas ang grade ko, kailangan ko magtrabaho, la. Lagi tayo nagugutom. Marco, makinig ka kay Lola. Alam mo ba alang araw, magsisisi ka kapag hindi ka nakapagtapos. Ayan lamang ang pamana ko para sa'yo, ang edukasyon. Dahil ang edukasyon ay susi sa tagumpay mo, Marco. Ayoko masabihin sa akin ng mga magulang mo na pinabayaan kita. Ayoko sabihin ng mga tao na pinabayaan ka na nga ng magulang mo, pababayaan pa kita, Marco. Kaya sana isipin mo rin ako. Oo, la. Oo na.
Magtatapos ako ng pag-aaral pero Dapat lang. pagkatapos ng high school, La, magtatrabaho na ako para makatulong na ako sa'yo kasi hindi ko na kaya, hindi ko na matiis to eh. Yung routine natin paulit-ulit, magugutom, walang kuryente, nakatira tayo sa squatter. Ganito na lang ba habang buhay? Marco, hanggang ngayon lang yan. Wala siya, sige. Pumunta ka muna sa tita mo. At kumuha ka muna ng pagkain dahil panigurado meron sila doon. Sinabihan ko na ang tita mo na pupunta ka doon. Kahit yung tira-tira lang, kahit para sa'yo na lang at wag mo na akong asikasuhin. Sige na, pumunta ka na sa tita mo at manghingi ka na rin ng allowance, ha? Oo, La. Pupunta ako kay tita ngayon. Sige na. Huwag ka na pupunta sa kanto, ha? Huwag kang ayoko makikita nakikipagbarkada ka na naman kung kani-kanino. Opo, La. Mapapariwara ang buhay mo. Ala, sige. Pumunta ka na doon. Hirap ng buhay na ganito. Lagi na lang kami nagugutuman. Hindi ko na rin kayang tiisin na nakikita ko yung lola ko na nagpapaka-feeling strong. Akala niya hindi ko nahalata na nahihirapan na rin siya. Pero Lord, tulungan mo kami. Ayoko na ng ganitong buhay na isang kahig, isang tuka. Ang baba ng tingin ng mga tao sa amin. Pero kakayanin ko to para sa lola ko. Kakayanin ko to. Adja, kaya to. Habang lumalaki ako, may halong galit at inis akong nararamdaman. Dahil sa revelasyon na sinabi sa akin ng aking Lola Rosa na ang aking nanay at tatay ay hindi totoong nasa ibang bansa. Subalit ang totoo, sila ay may kanya-kanya ng pamilya. Samantalang ako ay iniwan na lamang nila na parang isang hayop na walang mag-aaruga kundi ang aking Lola Rosa. Pero habang tumatanda ako, unti-unti kong naiintindihan ang mga aral ng aking Lola Rosa. Nakita ko kung paano ako naiiba sa ibang kabataan dahil sa mga itinuro niya sa akin. La! La, graduate na ako, La! Apo, sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Mapagtatagumpayan mo rin ang lahat. Aba, congratulations sa'yo, Apo. Napakagaling naman ng apo ko. Napakagaling ng apo ko! Magaling! Salamat, La. Thank you, La. Makakapagtrabaho na ako nito kasi akala ko hanggang high school lang ako eh. Pero nakagraduate ako ng college at mas marami ng opportunity po pwede kong mapasukan yung mga trabaho. Tsaka pwede na ako makapasok sa gusto kong industriya, di ba, La? Salamat, La. Mabuti naman. At ganyan na ang mga sinasabi mo.
pwede na ako mamahinga, Apo. Dahil nakapagtapos ka na. Ano pa nga ba, yun lang naman ang misyon ko dito sa mundong ito. Ang mapagtapos ka ng pag-aaral. La, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Pupunta pa tayo ng Baguio, di ba? Pangarap mo dun. Ibibigay ko pa sa ila. Huwag ka mag-alala. Mga ilang linggo, ilang buwan lang, makakapaghanap na ako ng trabaho. Matatanggap na ako agad. Mabuti yung ganyan, Apo. Inahanda ko lang naman ang sarili ko at ikaw. Dahil hindi naman habang panahon, kasama tayo. Alam ko naman yun, La. Kaya nga, di ba, kahit gaano kahirap, sa kabila nung daming iyak, pighati, gutom, wala pa tayong kuryente ng ilang taon. Nagtsatsaga tayo sa gasera, nagtsatsaga tayo sa kandila. Sa lugar natin laging may sunog, di ba? Tapos yung mga kapitbahay natin, laging dinig na dinig natin yung mga nagbubunga nga, nag-aaway. Pero maganda pala yun na pinagdaanan natin lahat yun, La. Aba, oo naman. Mas tumibay ka nga doon. Bantakin mo. Sa lugar lang natin, palaging may kung ano-anong nangyayari. Di ba? Oo nga, La. Gabi-gabi, laging may raid. Ayun. Tapos gabi-gabi, laging may nag-uusap, nag-aabotan ng mga maliliit na sachet. Hindi natin alam kung ano yun, La. Pero, La, sobrang thankful ako kasi lahat yun nadanasan natin. Lahat yun naranasan ko. Madadala ko yun sa pag-arap sa totoong realidad ng buhay. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya pagbutihan mo maigi. Dahil marami pang nakaabang na oportunidad para sa'yo. Ay! Apo. Marco! Si Neo. Marco! Siya ba yung lola mo? Si Neo pala. Hello. Sanayo. Si Neo po! Sanayo. Magandang hapon po. Magandang hapon. Mano po sa inyo, lola? Madalas po na kinukwento kayo sa amin ni Marco Kayo daw po yung nagtuturo sa kanya ng talagang maging handa para sa buhay. Gusto ko rin po kayo maging lola. Agay, wala ka ba lola? Wala na po, matagal na pong lumisan yung lola ko Pasensya na. Oo naman. Pwede ba ako tawaging Lola Rosa na lang, ha? Lola Rosa. Ako rin po, pwede ko po ba kayo tawaging Lola Rosa? Ayoko ng ganyan, boses. Ako umayos po, ka. ako po Binata ka na ba? Magkakakalasi po kami ni Marco. Ako po pala si Damulag. Mano po, Lola? Sige. Mabuti ka ba sa apo ko? Hindi mo opo. ba inaaway? Hindi po! Kahit itanong niyo pa po kayo, Marco. Di ba, Marco, hindi ka naman namin inaano? Hindi. Mababait yan mga kaklasiko na yan. Talaga Oo po. Oo nga. Gusto niyo po, ako na po sumagot ng kakainin natin ngayon kasi yung nanay at tatay ko nauna na po nagmamadali gawa na may trabaho pa po sila. Aba, ganun ba? Di magsama-sama na tayo sa selebrasyon. Para isahan na lang, ano? Oo, tama po yun, lola. Sasama na rin po ako sa inyo. Gusto ko po kayo maging lola talaga. Yakap po ako sa inyo. Lola. Ano ba naman ito? Si Neo, huwag mo nung yakapin lola ko, hindi na makainga. Sama na tayo. Sagot na daw ni Damulag. Oo nga. Mag-share ako. Hindi naman pwedeng hindi naman mag-share. Selebrasyon ninyo ito. Aba, congratulations ulit sa inyo. Salamat po, La. Napakagaling Damulag, yung bata. si Neo, alin na kayo? Lola, halika na. Lola. Dumating ang panahon na ako naman ang nag-aalaga kay Lola Rosa. Sa aking tagumpay bilang profesional, hindi ko kailanman nakalimutan ang aking pinagmulan at ang mga sakripisyo ng aking Lola Rosa. Ngunit sa hindi inaasahan, pumanaw si Lola Rosa.
iniwan akong puno ng alaala at pasasalamat. Oh, Marco, Marco, wala na ang lola mo. Ano ngayon ang plano mo sa buhay? oo nga. Hindi ko po alam, tita eh. Bigla naman po ko iniwan ni lola. Hindi pa nga namin natutupad yung pangarap namin na dadaling ko siya sa Baguio eh. Tama yung sabi niya sa akin nung graduation, nung college na 1 taon sakto ngayon. Sabi niya, pwede na siyang mamatay. Sabi ko nga, wag ka muna magbiro ng ganyan kasi tutuparin pa natin yung mga pangarap natin. Dadalhin pa kita sa Baguio, di ba pangarap niya yun? Ngayon, saktong 1 taon, ito na, nasa loob na siya ng kabaong. Hindi na matutupad yung pangarap namin. Ang daya ng lola ko. Marami pa akong pangarap. Hindi niya na makikita. Hindi niya na ako masasamahan sa mga pangarap na binuo namin dalawa. Ang daya. Alam mo naman, pamangkin, kung asan man ang lola mo, panigurado, masaya siya. Para sa'yo. Dahil marami kang napagdaan ng pagsubok at nilagpasan mo yon. Alam mo, proud nga kami sa'yo eh. Kasi kahit na ang hirap ng buhay mo, iniwan ka ng mga magulang mo, may sarili na silang pamilya, hindi mo pinabayaan ang sarili mo. At higit sa lahat, hindi mo pinabayaan ang lola mo. Marco, bukas na ang libing ng lola mo. Ayan, kausapin mo na siya sa harap ng kabaong niya. At magpasalamat ka sa lahat ng sakripisyong ginawa niya sa'yo. La. Salamat, La. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Hindi ka tayo malilimutan. Kundi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. Mahal kita na. Namimiss na kita kayo pa lang. Kahit wala akong magulang, hindi kayo nanindigan sa akin simula umpisa pa lang. Kundi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito lang. Salamat na marami sa'yo. Sayang lang hindi mo na makikita kung ano ko ngayon. Salamat lang. Salamat marami. Marco, mahirap pero kailangan mo mag-move forward. Andito lang kami para sa'yo. Mahal na mahal kita lang. Mahal na mahal kita lang. Sobrang mahal kita. Grabe naman yon mga ka-vibes, inyong natunghayan at napakinggan ang kwento ni Marco sa Ang Drama Mo Live! Grabe naman ito. Oo. Isa
isang istorya ng isang laki sa lola. Oo, laki sa lola. Laki sa lola. Jeprox. Charot. Kinanta. Pero grabe no, iba daw talaga kapag ka sinabing, eto ay laking lola. Diba? May mga connotation na gano'n eh. Kasi nga, iba yung lola magpalaki. Mahigpit, pero talagang titino ka. Alam mo yung talagang disiplinado ka talaga. May sinasabi din yung iba nating ka-vibes, kapag ang lola ang nagpalaki sa'yo, medyo spoiled yung apo. Pero hindi din eh. Hindi eh. Ako hindi din. Ako actually, Ayan. lumaki ako sa lola ko. Di ba? So malangit nawa si Lola Pasing. Kami, mga kapatid ko lumaki sa kanya. Kasi yung mga magulang namin, ganun din. Parehas din. May sarili na din mga pamilya. So kami, talagang naiwan sa pag-aaruga ng lola namin. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman, in fairness naman sa lola ko, hindi naman din sa basta hotdog. Di ba? Basta hotdog. Iba talaga magpalaki ang lola. Iba talaga magpalaki ang lola. Bakit kanyo? Kasi ang lola, tuturuan kayo kung paano harapin ang totoong realidad ng buhay. Ang lola, tuturuan kayong paghandaan yung mga paparating na panahon na hindi mo aasahan na dapat ganito pala ako, dapat ganyan. Kasi ako, inimagine ko na, o pinapagtanto ko, na kung lumaki siguro kami sa nanay at tatay ko, hindi kami magiging ganito. Katapang, kahanda, hindi kami street smart. Dahil siguro baka binibaby kami ng nanay tatay ko ngayon, di ba? So hindi kami marunong talaga. Hindi kami marunong lumabas sa sarili namin o para sa sarili namin. At nung lumaki kami sa lola namin, napagtanto namin na ang galing kasi tinuruan niya kaming tumayo sa sarili namin mga paa. Di ba? Na hindi kami aasa kung kanino, dapat marunong kayong tumindig para sa mga sarili ninyo. At syempre, most especially, tinuruan kami ng lola ko na maging madasalin, kumapit sa may kapal, ipagkatiwala yung aming kapalaran at yung aming buhay sa poong may kapal na nasa langit na nakakakita ng lahat. Ganun yung turo sa amin ng lola ko. At sabi niya, kapag meron kang pangarap, hintayin mo lang. Kasi kung para sa'yo, darating at darating yan para sa'yo. At may sariling oras ang langit para tuparin yung mga pangarap mo. Basta huwag ka mapapagod na manalangin at gumawa ng tama. Yan ang tagubilin sa akin ng lola ko. Hindi ko malilimutan yan. Kaya salamat sa iyo, Lola Pasing. Yan, sa mga ka-vibes nating nakikinig ngayon. Naku, pasalamatan nyo ang mga lola ninyo. Kamustahin nyo rin yung mga lola ninyo. Ang mga lolo't lola ninyo, diba? Kasi hindi sa sinasabi ko na pag lola na kasi parang, alam mo na yon. Yung parang, marami ka nang napagtagumpayan, pwede na akong mamahinga. Hanggat andyan pa sila, iparamdam ninyo yung pagmamahal ninyo para wala kayong pagsisisihan. Tama. Diba? Puntahan nyo siya. O kaya naman, kung anong gusto niya, sige, ibigay ninyo. Simple lang kaligayahan ng mga lola. Oo. Diba? Bilang mo lang ng French fries, masaya na yan. Totoo. Bigyan mo ng 100, masaya na yan. Yung simple yung puntahan mo nga lang siya sa bahay nila, diba? Ay, at ang mga lola, alam mo, mga yan, masikreto yan. Biglang ganyan, may dudukutin, iaabot sa'yo. Huwag mo na sabihin, binigyan kita ha. Maganon, lawag na, may pera ako. Hindi na, dalhin mo na yan. Sige na, mamaya kailanganin mo yan. Ganon yung sikretong magic ng mga lola, di ba? Gano'n pa ginawa sa'yo ng lola mo? Lagi yan. Apo, kunin mo na to. Pagtingin ko 500, lawag na! Wow! Sabi ko, saan galing yan? Binigay ng tita mo yan. O sa'yo na, hawakan mo na para may pera ka. May trabaho na ako, hindi ko kailangan yan. Grabe sila. Oo, tsaka, ang mga lola din talaga grabe yung nila, yung motivation nila sa buhay. 'Di ba? Yung tuturuan ka talaga kung paano ka maging independent, yung maging matyaga, talagang pagtsatsagaan mo yung buhay mo na teka lang, kalma ka lang, relax ka lang kasi yung pinapangarap mo darating at darating yan na hindi mo kinakailangan madaliin. At lahat ng bagay, sabi nga ng lola ko, ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. Eto, dati struggle ako. Sabi ko, paano ako gaya nung kay Marco, paano ako mag-aaral? Wala akong pera. Apo, manalangin ka lang, ihingi mo sa kanya na may tumulong sa'yo. May tumulong nga. Hanggang sa makagraduate ako ng college, lahat yun sinagot. Baon, tuition fee, as in lahat. Simula bumbunan na gantalapakan sinagot. Nakagraduate ako. Nakapagtrabaho ako sa gobyerno. At ang unang-una kong media company, sabihin na natin, yung Bombo. Grabe. Sabi ng lola ko, kaso hindi niya na inabutan yon. Ang sabi niya nga, ipanalangin mo lang yan, darating at darating ang panahon na yan. Dumating nga yung panahon hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Grabe. Ngayon, andito ka na. Nga lang, wala na siya. Pag nakikita ko yung litrato niya sa bahay na nalulungkot ako syempre at the same time. Sabi ko kasi sana inabutan mo to. At nakita mo kung gano'n na, hindi naman ganun pa katagumpay, pero malayo na.
Pero malayo pa. Oo, malayo Diba? na yung narating mo, pero malayo Malayo pa. Totoo. Alam mo, kwento ko lang din ha. Kasi before, nag-work ako as a call center agent. Alam nyo ba, mga ka-vibes, eto naman na, kahit di nyo tinatanong, share ko lang, may tumatawag may tumatawag talaga sa amin. Hindi dahil sa concern niya, sa kung ano man yung inquiry niya, but then, gusto niya lang ng kausap. Matanda na to. Talagang gusto niya lang ng, alam mo yun, na someone to talk to kasi napashare siya na yung mga anak niya daw kasi may sarili ng pamilya, hindi na siya napupuntahan. Sinusustentohan siya, pero kasi ang gusto niya, yung pupuntahan, yung kumbaga sabay-sabay silang kakain, yung tipong ganun lang, hindi niya naman daw kailangan yung mga material or kung anik-anik pa. Pero ang gusto niya, quality time with her family. At diba? in relation with that ngayon ko napagtanto yung ginagawa ng lola ko dati na naiinis ako dati kapag yung mga apo niya kinukuha niya. Sabi ko, dapat kami lang. Di ba? May pagka-selfish yung isip ko dati. Ngayon ko napagtatanto na ang buhay pala na ng mga lolo at lola, lalo na ng mga lola, malungkot na. Oo. Gusto nila na makita yung mga pamilya nila. Lahat ng mga apo niya, kahit medyo hikahos, talagang kukunin niya yan. Isasama niya sa isang bahay, pagsasama-samahin niya lahat ng apo niya kasi malungkot nga. Gusto niya ng may makakasama. Siyempre, yung mga anak niya, mga nagsitandaan na. So, hindi niya na nakakausap. Pero ito yung mga apo, nagbibigay sa kanya ng kakaibang kaligayahan, 'di ba? Syempre pag mga bata So ganun pala 'yon. Dahil malungkot na ang buhay ng mga nakatatanda, mas gugustuhin nila na kahit pagkakulit-kulit ng mga apo, aalagaan nila yan kahit hindi na nila kaya. Ganun pala 'yon. Diba? So ngayon ko napagtanto, 'di ba? Kaya pala. Kaya kasi pala. bata pa tayo nun Ang niisip natin, pag may iba, ay ano ba yan, makahati ko attention sa amin. May ganong thinking Pero hindi natin alam, gusto lang nila na makita at makasama tayo na kumpleto. Kumpleto lang kahit hindi na yung kung anik-anik ang dadalhin mo. Hindi na ako pumunta dyan, wala kasi akong yung ibabrag yung, hindi ko kasi sila malilibre, wala akong maibibigay. Hoy! Puntahan mo lang. Basta yun lang, presensya mo lang ang kailangan. Presensya mo lang. Hanggat andyan pa. Kaya, tsaka ang mga lolo at lola, kaya nila gustong pagsama-samahin. Kasi nga, darating ang panahon na kapag nawala sila, yung head of the family, wala na. Watak-watak na lahat ng pamilya. May kanya-kanya ng buhay. Wala na yung nag-iisang dahilan para magkaroon ng koneksyon yung bawat miyembro ng pamilya. Di ba? Yung mga tsuhin at tsahin, nanay at tatay, pati yung mga apo. Mahihirapan ng buuin ulit. Kasi aminin natin yan, di ba, kapag halimbawa, eto na, Pasko na, bagong taon, ang laging doon tayo kay nanay. Yan! Di ba, yan yung sinasabi, doon tayo kay nanay. Yan, di ba? Kasi nandun sila kuya, andun sila ate, kumpleto. Pero ngayon, pag nawala na ang lolo at lola, mahihirapan wala na rin. ulit. Kanya-kanya na talaga as in. Kaya kung ikaw ka-vibes ay meron pang lolo at lola, i-appreciate mo yan, iparamdam mo kung gaano mo sila kamahal at kung lalong-lalo na kung ikaw ay lumaki sa kanila, iparamdam mo kung gaano ka-proud at kamahal mo sila. O, Jiwa, palakpakan ng mga gilagad at postiso. Yan, ako maraming salamat. Uy, shoutout lang din natin lahat ng mga ka-vibes natin nanonood at nakikinig ngayon. Kina Bern, kina John Paul de la Cruz, kina Louie Basco. Uy! For sure sila Jeff Tads Oliveros, sila Mark, sila Hey, it's me. Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Ganun din si Hershey's na nanonood kayo sa TikTok. Si Luz Basabe, Ate Luz, hi! Ganun din si Gorgeous Sasha. Si Derek, sabi niya malapit na. Kikwa. Anong malapit na? Hindi ko maintindihan. Si Kenneth Manawis. Ganun din. Si Jeff Tads Olivero, sabi niya mga prangka pa yung mga lola. Parang si Tita Baby. Real talk talaga. Iba naman si Ate Baby Kalma Estareha, be. Ganun din si Chadu. Hello. Si Estoy Vacacion Grande. Bawal magtanong, hindi ito live. Ayan. Uy, live to. Live to. Live to. Ayan, kay William Mortelte, si Sino Cruz, kay Daniel Yap, Bernard TV, Edwin Bunagan, kay Arbs. Ayan, at sabi nga dito nila, basahin lang natin. Malungkot ang nangyari kay Lola Rosa at saludo ako kay Marco dahil siya ang mapagmahal na lola. Isang maigpit na yakap sa iyo, Marco, ang pambansang opa mula dito sa South Korea. Si Edwin ito, nagsabi niyan. At kay Daniel Yap, condolence kay Marco sa panaw ni Lola Rosa. Ayan. Sabi naman ni Arbs,
Malaking saludo at respeto po sa mga lumaki sa lola at lolo. Gayon Tama. din kay Daniel Yap. Thank you sa lola ko, si Lola Villorita ko in heaven sa pagpalaki sa akin nung bata ako. Correct. Si Big Bro 28 at si Jeno Benitez. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din si Hurley at si Alegria Peña Florida. Oy! Si Alegria nanonood sa atin. Salamat, Alegria. Alegria, ilabas ang karwa. Salamat, Alegria. Mula dyan sa Atlanta, Alegria. Alegria. Oo. Ay, iba. Oo, Jim, maraming salamat. Thank you. At syempre na naman, sa mga ka-vibes natin na gusto rin magpa-shoutout, gusto mag-share ng kanilang komento, opinion, pwede po kayo magpadala sa aming Facebook page, Instagram, and TikTok. FMR, ay hindi, 92.3 FM Radio Manila. Pasensya na. Malabong mata ni Kim Chorva. At ngayon, tayo ay naka-live sa ating YouTube, FM Radio Philippines. Yun, no? At huwag nyo rin po makalimutan, idamay nyo na ang aming Facebook page, DJ Kiko Kalikot sa Facebook, sa Instagram, Kiko Kalikot 923, at sa TikTok, Kiko Kalikot. O, di ba? Hindi mo pa rin napapalitan. Pwede namang isahin na lang, pinahihirapan Ayan, ko. oo nga eh. Ang dami no? Oo. Yan. At yun sa'yo, syempre. At syempre ako, DJ Kim Chorva, di ba? Napakadali lang. Oo, Ganon. ganun. Oy, shoutout natin yung mga nakikinig dyan sa 102.3 Baguio. At hindi rin magpapahuli ang 97.5 Johnson! Sabi ni Alegria, Peña Florida, haha, miss you, sir. Charotera! Charotera! Charis lang, Emmy lang. At Thank tayo you, rin naman Alegria. yung favorite na pinapakinggan sa Muntinlupa at San Juan. Andito rin magpapahuli ang Etivac at Laguna. Nang ikaw ay marating ko. At eto pa nga. At eto pa nga ka-vibes. Gusto nyo ba ng 200 Gcash na Aba, oo regalo? naman. Ala, wala kayong gagawin kundi mag-abang at mag-selfie na background ang 92.3 favorite music radio bus or e-jeep. Aba. I-post sa Facebook o kaya ay sa Instagram at itag ang 92.3 FM Radio Manila. Syempre, i-follow nyo na rin kami. Correct. At eto pa, Kiko Kalikot, para Ano? kumpletos recados, ilagay ang hashtag selfie with FMR at 10 lucky spotters ang tatanggap ng regalong 200 pesos Gcash! Araw-araw yan. Aba, Lunes hanggang Biyernes? Oo, kaya naman, di ba, instant load, kaya anong gagawin mo, ka-vibes? Ikot, libot, pindot na mga ka-vibes! Kaloka yun! Oy, grabe Diba? naman, 200 pesos agad-agad. Kaya naman, ano pa hinintay nyo? May clue dyan si Kiko Kalikot eh. Eto na ang clue. Ayan, saan ba? Maraming yan. Na pwede kayo mag-selfie. I-selfie nyo ha. Kailangan Ayan, kasama yung mukha nyo. Oo, dapat talagang kasama. Ayan. Alam nyo naman yung selfie. Diyos ko, kinuupa. Alam nyo yan. Di ba? Kailangan mag-selfie kayo sa e-bus or e-jeep. Di ba? Oo. Maraming yan. Oh, Sa saan? Guadalupe. Ay! At hindi lang sa Guadalupe. Meron Saan din pa? sa Pitex. Oh! At meron din sa Juan Ayala. At meron din sa SM North. Oy! At meron din sa Montalban. Oy! At meron din sa Monumento. Eh di lahat meron! Di lahat na to, grabe, over na to. Kailangan nyo na talaga abangan. Pero huwag kayong magabang sa gitna ng EDSA, kaloka ka. Huwag ganon. Harangin mo yung bus. Sobrang... Hoy, wait lang. Harangin mo yung lang. bus. Selfie ako para sa 200. Uy, be careful ha. Mag-selfie ka lang kapag syempre nandun tayo sa, ano ba yun, yung loading station. Yan. Doon sa tama. Sa tamang lugar, tayo, sa safe, Sa tamang ha? lugar, sa safe kayo. Mm-mm. May 200 ka nga. Wag kang antribido at antribida. Harangin mo yung e-bus at e-jeep. Di ba nasa gitna ng kalsada? Wait lang, para sa 200 doon sa selfie ako Unang papabiling ng biogesic yung ano. Na-imagine ko. Kulang pa paracetamol yan sa kami pinamit, be. At syempre, kagalas doon pa tayo magkakarinig. Benda. Na-imagine ko siya. But anyways, maraming salamat sa mga tumutok ng Andrama Mo Live. Bukas ulit abangan na alas 10 ng umaga. At syempre naman, magkakarinigan pa rin tayo kasama ang 2K sa umaga. Ang 2K na pampasaya. Kiko Kalikot. DJ Kim Churba na lagi nagpapalalang mahalin mo mama mo para hindi kayo mag-away. Charot na lang ako isip. Wala na ka maisip eh. O siya. Ito. Sasayin ako po. Ito ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Kabay! Ang oras. Ang oras. 7:44 na. Hala! Favorite!
drama ng buhay, aming isasalaysay ang drama mo.